Bago natin simulan ang ika-4 na episode ng ating Pangasinan Uncut Adventures, mag-recap muna tayo. Sa episode 1, naglakbay tayo ng halos 6 na oras mula Cavite hanggang Aguilar, Pangasinan sa entrance ng Daang Katutubo. Naputasan pa nga tayo ng gulong, akala ko hindi na matutuloy itong adventure natin. Sa episode 2 naman, naglakbay tayo mula Daang Katutubo entrance at nagbayad nga tayo ng 20 pesos na ecological fee at natunghayan nga natin kung gaano kaganda itong Daang Katutubo. Umabot nga tayo hanggang sa dulo yung tinatawag nilang pader at nandito nga rin yung tinatawag nilang Daang Katutubo River Forest Camp at hindi ko na nga pinalampas na hindi rin maligo dito dahil napakalamig at napakasarap tumambay dito. Sa episode 3 naman ay naglakbay na tayo mula dito sa Daang Katutubo River Forest Camp hanggang Stanza Beach. Sa ika-4 na episode ng ating Pangasinan Uncut Adventures ay ipapakita ko na sa inyo kung gaano kaganda itong Stanza Beach, Lingayen, Pangasinan. Kaya naman tara, samahan nyo ko sa bagong episode ng ating Pangasinan Uncut Adventures. Oh, lawak. Ang lawak, men. Woo! Tingnan nyo naman dito kung gaano katindi. Uy, shit. Putang ina. Hanggang din lang yata. Puta, bababalahaw pala tayo dito. Bababalahaw pala tayo dito, puta. Ayun yung dagat. Tangina. Hanggang doon lang pala yung patag na lupa. Balahaw tayo dito. Hala. Alright lang, kaya. Dito ako pupunta. Uy! At hindi kaya. Muntik pa mabalahaw. Habang nagpapahinga ako, nakilala ko dito yung lokal na si Tatay Samson. Dito ko nalaman na may problema palang kinakaharap itong Stanza Beach. Hindi ko napuputulan lahat ng sinabi niya dito. For transparency and educational purposes. So, ito yung Stanza Beach. Ayan yung motor natin. Medyo nabalahaw tayo doon. Kasama natin si Tatay. Ano pangalan niyo, Tay? Ako pala si Samson Bantang. Samson Bantang. Pires, oo. Taga Negros Occidental, pero dito ako nakapag-asawa. Malayo Oo, wag nyo na din kasi ang buhay ko may lihim. Oo, walang lihim hindi mapupulgar. Ayun naman ang totoo kasi ito, hindi biro ito. Oo. But sa edad ko na ito, hindi ko na makakayanan ito. Tingnan yung lawak-lawak na. Kayo po yung naglilinis po dito? Oo, ako lang na, minsan na tulungan ko dito ng mga pulis. Mga pulis, sila di kuha dito, ang tao, nakalimutan ko yung... Ang lawak ng nalilinis nyo. Ang lawak Malawak ito. Ang lawak. Bibiro ito. Para makita mo mayroon pa dyan, sa kabila. Ano po ba yan, Tay? May nakukuha kayo dito pag naglilinis kayo? May nagbabayad ba sa inyo o ano? Hindi kasi... Ano lang yan? Oo, matanda na kasi ako. Kung baga voluntary lang. Nung si Mayor Batawil, ang sabi niya sa akin, nag-apply ako siya para sa ulan din ako dito sa dagat. Sabi niya, matanda ka na, hindi ka na pwede kasi line 17 na ako 70 Oo, na. bawal na sa government. Oo. Kunin ko, sabi ni Mayor Batawin, sabi niya, kuha na lang, bahala ng mga LGU may bigbigay. Marami naman ng LGU nang bibigay sa akin. Pero ang lawak po ng sakop ng ano nyo ha. Napakalawak ito, hindi biro ito. Ito naman. Kung titignan natin Parang dito na shooting yung Panday.
Oo, kwan ito. Alam mo ito, biyaya ito dapat ng kwan eh. Biyaya ng Panginoon dito sa dito sa barangay Pilipinas. Hindi lang nila na discovery masyado ito eh. Opo. Kung madibilop ito, dadayuhin ito buong bansa kasi ang Panginoon dito napakita sa akin, hindi biro ito eh. Opo. Oo, ito oh. Oh, yung sinasabi ko sila, ginvlog nila ko. Ito ang istorya na yun. Ito naman oh. Ito na oh, nakita nyo na, pangalawa na ito. Ayun, no? Tingnan nyo, January 9, 2018 na siya. Hindi ako namimidya. Tahimik lang ako, baka sabihin ako ng mga tao, buong-buang, ang bagol ako. Baliw. Pero ang totoo ito, sa Star Mall, alabang inapakapakan lang siya. Hindi akin yan. Suminag ito. Buong mundo ito. Oh, 2024, napakita na sa akin. Oh, tingnan yung... Sinasabi ni Tatay Samson dito na matagal na niyang napulot yung picture ng Nazareno sa Star Mall Alabang at 2024 daw nagpakita sa kanya si Jesucristo. Kung iisipin niyong may problema sa pag-iisip si Tatay Samson, nagkakamali kayo dahil may mga tao talagang malalim ang pananampalataya sa Panginoon. Kaya naman pinakinggan ko lang yung istorya niya. So ito, si Tatay yung naglilinis dito sa Stanza Beach. Kung makita niyo malinis dito, ang dahilan nun ay si Tatay talaga. Kita nyo, tanghalin tapat. Alas 2 pa lang ng tanghali. March 6, 2026. Pero tignan nyo naman si Tatay. Oh, voluntary. Nanglilinis dito. Tignan nyo yung sakop ni Tatay dito. Ayun, oh. Hindi makita yung dulo. Doon. So, tignan natin yung mga area dito. Tignan nyo, oh. Yung mga kalat, yung mga pupunta dito, libre na nga yung entrance dito. Wala nang bayad. Nagkakalat pa kayo. Antindi nyo. Tama ang naminig nyo, walang entrance fee ang pagpunta dito sa Stanza Beach, kaya malaya kayong pumunta dito. Kung gusto nyo magkubo or cottage, babayaran nyo lang ng 500 pesos, depende sa usapan nyo na may-ari ng cottage. Okay, Ito, tatakita na sa atin ni matagal ko Tatay. nang ginagawa nito, wala akong malalapitan eh. Kasi mabuti eh, ngayon ko lang nakakuan nga, tatanong tayo ikaw, gusto, para sabi mo, ipopost. O yan na, makikita mo mamaya. Iyan natin. Oo. Ito hindi biro ito, kasi kalikasan ito eh. Oo. So yun, tignan nyo naman kasi ang ganda dito eh, tapos iba sinisira lang eh, tignan nyo. Lawak-lawak ito, Oh? Bis ito. Stanza Beach, iilan yung nakakaalam nito ng mga taga sa atin, sa Manila, sa Cavite. Ganito kaganda yung Stanza Beach, nakasapatos pa ako. Tignan nyo. Oo, punta kayo Oh? dito, wala bayad dito. Oh. Puro buhangin yan, walang bato. Walang bayad, puro buhangin. Tingnan nyo. Ang ganda ng ano dito. Ayan, oh. Tsaka ang layo nung dagat. Oo. Ayan, oh. Nandun pa. Nandun pa yung dagat, tapos nandun yung motor natin. Doon tayo nagsimula. Tapos may mga cottage dito. Ito yung mga bangka nila. Papakita ko, magbasag muna tayo ha. Sige po. Pakita ko sa inyo. Ayan, ang lawak ko. Doon pa. Hanggang doon pa sa dulo. Dito na ipapakita sa akin ni Tatay Samson yung problema niya sa paglilinis ng Stanza Beach. Ko yan, naabot ako dati dyan. Pero Oo. ngayon hindi na kasi ang dami na ng bisita. Oh, di na kaya. Oh, Dami di- na niyan eh. Oo, dami ito. Ito, hindi ito, Juan, hindi ito biro. Ang Juan ito, ipapakita ko sa iyo. Mm. Ito, sinalaula ng mga Juan yan. Yan, oh. Alin po? Yan ang tawag dyan, balite. Puro hektarya na yan ang piskil yan. Ah, Oo. yung mga bundok po doon? Oo, bundok yan. Mga mapupunta yung puti, makikita mo sa gilid. Oo. Oo, ayan ang ginagawa nila, ho. Pagtapos nila pakain ng bangos, yan, oh. Oh. Ano yan? Yan ang doon na sa bangos. Plastic? Sabi na, oh. Tingnan mo na ko. Oh. Oh. Ano to? Oh. Saan ang gagaling po yan? Yan na sila. Ayan, hindi sila makuhan. Nga ngayon, Dagat? pasalamat ako sa Panginoon nga ikaw talaga siguro ang makatulong sa akin dito. Dito. So, yung mga ganyan daw ay galing doon sa nagpapakain ng isda. O yan, oh. Hinabog ko sila tapos itatapon nila sa kwan. Tapos pupunta dito. Oo, dito cut basic ito ng basura, oh. Oo, kita naman eh. Yung mga alo pupunta dito eh. Oh, tingnan mo, napakaganda ng ginalinisan ko yan, oh. Hanggang doon, Ang hanggang doon dami. yan. Hanggang malawak Ayun eh. po. Oh. Ang daming Oo. plastic oh. Ayan, oh, ayan na siya, oh. 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 Ayan. Makikita nyo na nakabugkos talaga siya eh. Oh. Oo. Ayan oh. Nakatali eh. Oh, yan, oh. Oh. Ang dami. Ang dami yan. Ano po yun? Saan po nanggagaling? Anong may-ari yun ito? Ng mga nagpapakain ng isda? Oo, yung mga yan,
Piskil yan eh, parang pispan. Nasa gilid sila ng dagat. May fish pond po doon sa kabilang yan, side. Yan, bukilin na. Mahaba na, malawak na siya. Ito po ba sa kabilang side? Oo, yan, bundok. Ngayon, papakain nila. Oo, kita mo ginagawa Tapos nila. dito napunta. Oo, dito talaga kasi dito, tingnan mong alon dito. Oh, papunta Oo. dito eh. Matagal na po yan, Tay? Matagal na ito, yan ang problema ko. Taon na? Hindi lang taon dito, noon pa yan, nung hindi pa ko hindi lang taon dito. Na, wala ito. Kaya dapat yan, iipunin nila, hindi ganyan ang Pilipinas malinis tayo, hindi nila ito ganun oh. Wala lang sa may nagapunta dito Yung nga mga bugkos. mag-inspeksyon eh. Mga kagaya ng mga DNR, makita na sana nila ito Oo. oh. Kung sino man. Ayan, ang daming plastic. Oh. Tignan nyo, galing tayo sa kabila. Ah. Ito, mga bugkos na yan. Dito, i-video mo lang. Oh, ayan, ito pa. Dami na siya. Ayan. Oh. So talagang ano siya eh, hindi lang siya, ilan lang eh. Matanda na kasi ako, pagod na rin ako. Sabi ko, Ayan pa. ipasa Diyos ko na lang ito. Yan siya. Ano po ba yan? Araw-araw o pag nagpapakain lang sila? Hindi, pipakain lang. Bangos ano? Mm. Pag walang alon, dyan na nakambak lang na sa sakit na. Pag lumaki, alsahin na na. Yan Pupunta na dito. Yan na Ang dami nga. Hindi normal tong gantong ano. Pero minalinis ko pa rin. Pero hindi ganyan. Hindi dapat ako maabala eh. Oh, hindi normal yung kalat na ganito eh. Hindi kung dito lang ang ito kahoy. Oh, mga ganyan okay lang. Okay lang Kasi ito. natural na yan eh. Ito, Pero may plastic eh. yan magkasama yan. Yan. Ah? Ay, ito. Ito talaga, tignan nyo. Oh. Oh, may mga bugkos. Ito makita ito ning. Bakit ganito? Makita ito ng nakakataas sa Malacanang. Dahil Bakit kayo. ganito? Oh. Ba't ganito? Oh. Yan eh, kasi yan, basto sila eh. Hindi nila ginaipon eh. Hindi po ba na-report yan? May nag-report ako dati ito. Nag-report ako sa nung si Kwan pa. Kaya sabi ko, hindi man nila ako pinapansin. Sige lang ako, tahimik na lang ako. Pinasat sa Diyos ko na lang baka may makatulong sa ako. Ay, gusto ko sana mapunta na sa mga senador kung sino mapuntahan ko eh. So, matagal na pala to. Wala po ba nagagawa yung mayor dito, yung governor dito? Na-report na po ba yan sa kanila? Ay, hindi ko naman, alam na ito ng mga taga-tao dito. Siyempre, bisan dito, alam na nila yan. Oo, halika. Yung mga namumuno po dito, mga mayor, yung mga taga-barangay. So sinasabi ni Tatay Samson dito na yung mga bugkos ng plastic na yan ay galing sa fish pond sa kabila na basta na lang tinatapon sa dagat after magbakain ng isda. Tapos pupunta dito sa Stanza Beach kapag nag-high tide. Nag-report na daw siya sa kinauukulan dati pero hindi siya pinansin. Oh, ang Ewan ko dami lang nga. kung Oh. bakit. Ang layo na natin ha. Doon tayo nagsimula oh. Doon pa oh. Tignan nyo kung gaano kalawak ang Stanza Beach as yung nililinis si Tatay. Tignan nyo. Ayun pa! Oh, walang katapusan. Ayun oh. Wala ito kasi agkagamara-karating ako tulad mo. Doon pa yan, sige lang na, pamulot, binabaon ko na lang na siya. Ala yan oh. Oh. Ang dami. Ako? Ang dami dito. Yan. Ayun pa. Tayo, sana, madami na nga. Taka meron pa dun oh. Hasta nila, apat ako doon eh. Lampas pa dyan, nalinis ko yan, pero siyempre may edad na rin ako. Mm. Sa Miid, mag-75 na ako, wala na rin. Grabe. May matindi. Buti ka dito mga PDR mo, mabait, minsan natulong sa akin, mayroon sila kuwan mga pulis. Oo. Pulis nga kuwan, mga pulis. Tapos sila ni Cebuana Wheeler, mga kuwan dito, mga Iglesia ni Cristo, nagtutulong sa akin, pero paminsan-minsan lang may kuwan sila. Oo. Pero Ito hindi natin sa laulain ito. Alam nyo mga kababayan ko sa Pilipinas. Oo. Oh. Diyan sa Labrador napakita si Lord sa akin. Oh, kung tutusin, baka sabihin nyo sa akin, nagsisinungaling ako, pakita ang tao itong ginagawa ko. Hindi. Para sa atin ito lahat. Buong Pilipinas ito. Tayo ang magkaisa tayo. Oh, ang sabi ng Panginoon sa akin. Pero, hindi na nila ako kilala. Oh, anak, hindi na nila ako kilala. Sabihan mo sila. Oh, magpakumbaba. Igalang. Sundin ang utos niya. Magalang. Oh, magtanim na kamo ng mga puno, sabi niya. Oh, pero nyo, anong pa ng Panginoon sa akin?
presensya niya sa akin, no? Mm. Ang Panginoon na baka akala nyo, nagbibiro ako, makikita nyo sa litrato, hindi siya tumatanda. Mm. Ang Panginoon, edad niya siguro, hanggang 33 years old lang siya. O, tingnan nyo ako, wala na ako buhok ko. Mm. O, sa Miit, 1951 ako, di, mag-75 na ako. Mag-70 na, Oo. 75. Ito, hindi biro ito. Ang Grabe. istorya ko na sa inyo, kung may kwan dito, may kasama na ako dito tayo. Wala po bang tumutulong sa inyo maglinis ng ganyan? Mayroon dito, nagtutulong. Mm. Minsan natulungan ako, pero ganito, wala pa kasi abala sila sa mga trabaho nila. Ayun, mga plastic o ayan no. Magkakasama eh. Talagang sadya eh. Tinatapon talaga ng ganun eh. Hindi siya yung natural na plastic lang eh. Hindi nila yan. Iniipon nila. Oo, ito sinasabay-sabay. Hindi man na lang nila tinatapon sa sa tamang tapunan. Dito ako bumilib kay Tatay Samson. Sobrang lawak ng nililinis niya. Kabila ang dulo po ng Stanza Beach ang sakop ng nililinis niya. Walang tumutulong sa kanya kundi siya lang. Wala siyang maayos na sahod. Inaabutan lang siya dito ng mga turistang kilala na siya at pabalik-balik na sa Stanza Beach at mga lokal. Dito, pumunta kayo, sabi ko sa inyo, pumunta kayo, isinalisay ko, no? Si Marcos ang pinakababait sa buong mundo. Oo, nga presidente. Oo. Ano po yan? Yan po yung tatay ni Marcos, yung junior. Hindi, ang junior. Ay, yung junior ngayon? Ang junior ngayon ang pinakamabait. Si Lord. Ang numero niya, alam nyo, kung butante kayo, 7. Bilangin yung 7, Indian, no? 7. Mhm. 7 na siya nagliliter J. Pumunta kayo dito sa amin, sa estancia. 7 ang pine tree. Oo. Dito hindi ako namimidya. Hindi, kalating milyon. Oo, kasasauli ko. Pag ako lang magnanakaw, puno ng 1,000, ilagay ko lang sa sako ko, buhay na ako. Pero hindi ko magawa kaya no, nakikita tayo ng Panginoon ang ginagawa natin. Mm. Pumunta ka mo sa Labrador, magsimba ka mo, ituro ko sa kanya kung ano ang kwan niya sa akin. 2013, hindi pa yan ang pare niya si Padre Soriano. Pinalitan niya si Padre Raymond Uligani. Mm. Oo. Diyan, ang pare niya dati nga pa hiwatig sa akin. Taga ibang mansa. Oo, hindi ko na matandaan pero marami nakakilala sa kanya. O dito malinis na, oh. Oh, biro mo na. Umabot pa rin talaga dito yung kalat. Oo, ako niya, kung maglakad tayo. Tingnan yung buhangin dito. Oh, pinong-pino. Pino yung buhangin dito. Nakita nyo na. Oo. Yan. Huwag kayo magsama-sama tayo. Ito pagtuunan nyo pansin kasi hindi biro ito nung pagpakita ang Panginoon sa akin, no? Oh, andyan, pumunta ka mo sa Labrador, yung itakap ko siya. Maglakad ka mo sa simento, nga may crack. Pagyapos ko sa kanya, ganyan din siya. Sa Malibay, dinilatan ako ng mata ng puon. Oh, pero nyo, ako yan ang pinili ng Panginoon sa buong mundo kasi marunong ako magpakumbaba, hindi madamot, lahat na lang. Mm. Oo, kanyo? Kayo hindi kayo napapakita sa kanya. Hindi na siya mapapakita. Oo. Kasi tingnan nyo dito tayo. Uy, ganda ng dagat dito. Tingnan nyo yung dagat dito, oh. Napakaganda itong dagat ito. Ito yung dagat ng Stanza. Tingnan nyo. Ang lawak. Andun pa, oh. Grabe yung lawak ng Stanza Beach. O yan, may mga kalat. Pinupulot ni tatay. So ito na yung pangpang. O ayan, tingnan nyo. Oh man. Ganda. Oh. Tingnan nyo yung dagat. Sa nakikita nyo ang linis ng Stanza Beach, di ba? Dahil yan kay Tatay Samson. Ito, Boracay. Ganoon ang mga bantay. Mm. Mga Grabe. bantay, ganoon sa buong beach. Sila, white sand, pero dito, black sand, oh. Oo, tingnan nyo naman. Mga bata naliligo, oh. Yung mga bata naliligo doon. Huwag kayo mapalayo, ha. Ganda kayo sa gilid, ha. Ganda. Ayan, dito mababaw. Kita naman natin mababaw lang doon, oh. Mababaw lang dito. Pero ang lawak pala nito. Kung tatanungin nyo ko kung malalim yung dagat sa Stanza Beach, mababaw lang po yung dagat dito. Makikita nyo naman sa mga alon. Tignan nyo na lang yung mga batang naliligo. Walang bantay ng magulang pero kayang-kaya nilang maligo ng sila lang. Dahil medyo malayo pa yung malalim na part ng Stanza Beach.
Ay, ano? Ang tawag yan, baliti. Ah, yun. Oo, yan. Isla yan. Doon Oo, sa yan kabila. Oo, yan ang punote. Makita mo kunti. Oo. Ayan, mga piskil lahat yan hanggang dito. Pagtapos pagkain ng bangos, bala ka na dyan. Tinatapo na. Oo, sa dagat yan, madami pa dyan. Yo, So yun yung pinaka-problema ni tatay dito, yung plastic talaga. plastic na galing yung pagkain sa bangos. Oo, plastic na galing sa pinapakain sa bangus. Alam mo, mga Chinese po ba yung may-ari nun? Yung fish pan dyan? Kuno, ay, bakit magkakuha ng mga Chinese yan? Baka pispal, dapat Pilipino ang may-ari niyan. Balita lang na daw, insect, hindi ah. Maghanap buhay pa na, basta piskil, kuha din na nila, wala. Sayang nga naman kasi kung puro plastic dito, ganito kaganda yung beach, masasayang lang. Oo, ito mo, dito, sako-sako na dito, kinuha ko yan, ganyan din. So puro sako na yung kinuha ni tatay dito. Ito, haba na ito, sako-sako na yan. Andun pa, oh. Kung makita mo doon, malayo na kung lakarin Oh, natin. may dulo pa dun, oh. Ang layo eh, oh. Ano, lakad tayo doon? Mapapagod lang tayo, tay, takaling tapat. Ang layo. Wala ka tubig. Oh, malayo. Para tayo nag-ano dito. As doon pa, may kabilang dulo pa dun, oh. Yan, ano na, makita na tayo. So napakalawak talaga dito pala sa Stanza Beach. So let's hope na sana magtagal pa tong ganito. Imagine mo, libre. Libre tayo, no? Walang entrance, no? Walang entrance. Pero tingnan nyo naman makukuha nyo dito. Ayan, oh, yung Ganda. pine tree na, hanggang pine tree sa paning. Oh, ayan, no? Meron tayo nakausap na mga lokal dito na yun nga, kakalala rin na tatay. Doon tayo pupwesto. Mag-overnight. Kasi hindi makakatagos yung motor dito natin. Baka mabalahaw tayo dyan. Tulad nung nangyari nung umpisa. So libot muna tayo yung motor natin doon. Eto. Dami kong dala. So doon tayo pwesto. Okay, lipat tayo ng pwesto. So gustuin ko man pumwesto doon sa harap ng beach. Kaso nga lang, itong dala natin medyo mabigat. Mababalahaw tayo dyan. Kita nyo naman. Purong buhangin kasi yan. Ang pinaka nagustuhan ko dito nawala tayo. Ayun. Ang pinaka nagustuhan ko dito sa ano na to, libre siya. Pero since nakausap natin si tatay, hindi na tayo pagbabayaran doon sa pwesto. Doon, no. Dito tayo. Dito. Doon tayo pa pwesto. Uy, ito na. Mabuhangin na dito. Ayan, dito tayo pa pwesto. So, dito na siguro yung motor natin. Ayoko na ipasok maigi doon. Utak, nakalubog. Ikot natin. Iikot natin. Ikot lang natin. Babalaho tayo dito eh. Actually parang balahaw na nga to. Okay, dito yung pwesto natin. Ayan. Dito tayo mag-overnight. So ayan yung motor natin dito. Medyo nabalahaw pa nga eh. Ayan. Medyo mahihirapan ako. Bukas magligpit na to. Medyo. Dito ako magte-tent. Ayan, dito ako mag-tent mamaya. Ito na yung mga gamit ko, helmet, tubig. Ito yung malaking bag talaga sa ano ko, sa mga travels ko ito. Ito. Itong Shine Trip 7 liters na lalagyan ng tubig. Mineral yung nakalagay dito mula pa ng bahay. So naglagay ako ng 5 liters dito. 5 liters, pwede na sa akin yun. Tapos yan. Mamaya dito tayo mag-tent. Ito yung dala kong tent. Ayan. May upuan din dyan. Ito yung top box ko. Nandito yung mga lutuan ko, etc. So okay na okay. Ayan. So mamaya punta tayo doon. Okay, mula dito sa pinwestuhan natin. Ayan, time check natin na mag-alas 3:30 ng hapon, March 6, 2026. So mamaya pa ako maglalatag ng tent dito. Ayan, ito natin na halos nabalahaw.
Punta tayo dyan sa beach. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda dito at gaano kalupit. Bumilib ako sa ano na to? Sa beach na to. Gusto ko sana doon. Banda malapit. Eh kaso nga lang, nababalahaw yung mga ordinaryong gulong dito na ano. Tignan nyo kung gaano kapino. Black sand. Pinong-pino. Ang lawak oh. Hanggang dun pa yan. Ayan. So yung mga cottage na to, para sa mga curious, yung mga cottage na yan ay may bayad 500 pesos. Ito. So sabi dito, ang pinakamadaming araw doon na madaming tao dito ay Sabado at Linggo. So Friday ngayon at bukas, sakto lang yung punta natin kasi nga bukas sisibat na tayo papuntang Maliko. So ito na yung tour natin dito sa beach na to. Pwede kayong mag-ATV. Ang bayad isang oras ay 1,000. So medyo nasa inyo. Medyo namamahalan ako doon kasi nga importante sa akin 1,000. Malaki na yun. Ayan o. Lulubog yung ano dito. Nakakapagmotor dito ng matino kapag umulan. Eto dito. Tumitigas yung buhangin. Tingnan nyo kung gaano katindi dito. Wow! Woo! Ito yung mga ATV na pwede nyo upahan na 1,000. Tingnan nyo parang dito nag-shooting yung panday Oh! Damn! Punta tayo ng dagat. Punta tayo ng dagat! Dagat! Ayan o. So magbaon kayong tsinelas. Pag pupunta kayo dito, punta tayo ng dagat. Ito. Wow! So ito yung dagat dito. Ito yung dagat ng Estancia Beach. Woo! Imagine kanina nasa ilog tayo. Pero ngayon nasa dagat na tayo. Woo! Lawak dito. Papaliparan ko ng drone to. Ito ang Estancia Beach na matatagpuan sa Lingayen, Pangasinan. Libre lang ang entrance dito. Puro ang buhangin, wala kayong makikitang bato. 500 pesos ang bawat cottage dito. 1,000 naman kung may bala kayong mag-ATV. 1 oras lang yon. Kung may bala kayong mag-overnight camp dito sa beach, pwede naman. Meron din campsite dito na tinatawag nilang Pine Tree. Ipapakita ko na lang sa inyo ng buo sa susunod na episode. Wala ring bayad ang overnight camp doon. Kung may bala kayong pumunta dito, siguraduhin yung weekdays kayo pupunta. Dahil madami daw tao dito kapag weekend, Saturday and Sunday. Lalo na kapag holidays. Ang pinakamadami daw tao dito kapag summer o bakasyon. Dahil dinadayo daw to ng mga taga malayo. May banlawan din naman dito kapag naligo ka sa dagat. Magbabayad ka lang ng 30 pesos. Iniigib kasi nila yung tubig na pinambabanlaw mo. Wala kasi silang malapit na gripo dito. Meron ding tindahan dito, kaya walang problema kapag nagutom ka. Ipapakita ko sa video na ito kung ano mabibili nyo sa tindahan. Pero mas maganda pa rin kung magbabaon ka ng pagkain at tubig. Ang challenge dito kapag gabi na. Dahil lumalakas na yung hangin. Ipapakita ko sa inyo yung naging problema ko nung nag-overnight camp ako dito sa Estancia Beach para mapagandaan nyo rin kung sakali maisipan nyo mag-overnight dito. So tinesting ko yung wind resistance dito ng DJI Neo 2. Panis! Kung ano yung nakita nyong drone shot, yun. Walang remote control, pero cellphone lang ang ginamit natin nun. Di ba? Ang lakas ng hangin, oh. Kung mapapansin nyo, malakas yan.
Yung sa alon pa lang, yung waves pa lang eh. Oh. So pinaka the best na pumunta talaga dito ay weekdays. Dahil weekends daw ang pinakamadami dito. Wow, dagat! Wow, dagat! Woohoo! Sarap dito. Titignan ko kung makakaligo ako Ang babaw dun Alam mo kasi meron ditong Sige, magpapalit lang ako. Tingnan ko kung makakaligo ako. Okay. Maliligo tayo. Woohoo! So mag-alas 4:30 ng hapon. Maliligo tayo. Kung naligo tayo doon sa Daang Katutubo, aba, hindi pwedeng hindi tayo maliligo dito sa Stanza Beach. Hanap tayo ng mababaw lang. Asan yung mababaw? Whee! Doon nga tayo sa kanila para siguradong mababaw lang. Hindi tayo marunong lumangoy delikado alam mo na, mahal natin ang buhay natin. Mababaw nga lang. Huwag ko lang yung mga gamit ko dito. Nandito yung mga cellphone ko. Tingnan natin kung mababaw nga. Whee! Mukha nga. Malayo na ako dun Baka may biglang lalim Woohoo! Oh, malayo na yung malalim na doon tingin ko. Hanggang dito lang ako. Hanggang upo-upo lang tayo. Woohoo! Yes sir! Yung chinelas ko nga pala. Wait lang, chinelas ko. Baka ano din. Bahala na kung di makapagbanlaw. Ano ba? Bahala na to. Importante makaligo. Actually, hindi ako nagbanlaw mula nung naligo ako dito. Malalaman mo kasi yung tubig kapag madumi, kapag nangati ka. Pero hindi naman ako nangati buong biyahe ko next day. Kaya masasabi ko na sulit talaga ang pagpunta ng Stanza Beach. Kahit hindi ka na magbanlaw, hindi ka mangangati. Woo! Ang alat! Alat! Hindi ko na matandaan kung kailan yung nililigo ko sa dagat. Matagal na. Ano pa yata ng pandemic? Sa may Batangas? Kalimutan ko yung tawag. Ayos! Lubog natin yung stand para di na sulit yung punta ko dito. So yung ginamit kong short dito ay yung ginamit ko din na short sa sa Daang Katutubo, yung naligo ko doon. Isang short lang yung ginamit ko sa kanilang dalawa. Well, ako lang naman to. Ayoko mabasa yung isa kong short although tatlo yung short na dala ko. Pero
Dito in-enjoy ko na lang yung pagligo ko sa dagat. So kung pupunta kayo dito, please lang, wag kayo magkakalat. Dahil si Tatay Samson mismo ang namumulot ng mga basura dito. Masasabi kong sa lahat ng dagat na napuntahan ko, dito yung pinakasulit. Unang-una, libre. Wala kang babayaran dito. Cottage lang kung magka-cottage ka. Pero kung wala kayong balak mag-cottage, is wala pa rin kayong babayaran. Unlimited time, maganda yung buhangin, walang bato, hindi makatuyong tubig, walang kung anong gumagapang sa mga buhangin. Safe din naman kung mag-overnight kayo dito dahil meron na silang curfew dito ng 6 PM. Pagdating po ng 6 PM, hindi na sila nagpapapasok dito ng mga dayo, kahit yung mga lokal. Tinanong ko sa lokal kung bakit 6 PM yung curfew nila dito. Nung pagdating ko dito, 2 days pa lang nagsisimula yung curfew na yon. Meron daw kasi nagiinom dito ng gabi at nagbabasag ng bote, kaya naman nagset sila dito ng curfew ng 6 PM, wala nang pwedeng pumasok sa Stanza Beach. Kung may balak din kayo mag-overnight dito, hanapin nyo lang si Tatay Samson. Sabihin nyo kung napanood nyo sa vlog ni So Be It. Sabihin nyo mag-overnight din kayo tulad ng ginawa ni So Be It at baka doon din kayo papwestuhan sa mismong kubo na ginawa niya. Bigyan nyo na lang si Tatay Samson kung sakali dahil wala namang bayad yung ginagawa niyang paglilinis dito sa Stanza Beach. Isa si Tatay Samson sa pinakamabait na tao na nakilala ko, kaya naman pag pumunta kayo dito, sana pakisamahan nyo rin siya ng maayos at wag na wag kayo magkakalat. So kakatapos ko lang maligo sa dagat, ganito yung itsura ng Stanza Beach kapag Friday or hindi pa weekend. Tingnan nyo, bukas daw napakadaming tao dito, Sabado, Linggo. So kung pupunta kayo, ayun ako pa sinasabi sa inyo, punta kayo ng weekdays. That's the best para wala kayo masyadong kaagaw sa mga, kung magka-cottage kayo, marami kayong choice. So magkakap na ako, i-set up na ako ng tent maya maya. Ayun, tignan nyo, ayan, ganyan pag weekends. Ang dami dito, ang daming tao. Ayan, dumilim na, sunset na. Next time ko na pupuntahan yung 100 Islands na sinasabi nila dito. Next time na lang yan. May paliguan niya ata dun eh. Tatanong ko nga. Gusto ko magbuhos lang eh. Literal na isang buhos lang, ay dalawa. Parang 30 pesos. Tatanong ko kung magkano, para ako sakaling pumunta kayo dito, eh alam nyo rin yung rate nila dito. 30 pesos daw eh. Tingnan natin. Ayun, may nagbubuhos tuloy ng liligo. Dito nga ay nagtayo na ako ng tent. Kung mapapansin nyo dito, napakalakas ng hangin. Medyo may challenge talaga ang pagtatayo ng tent sa ganitong klaseng senaryo. Yung hangin kasi dito ay nanggagaling pa sa West Philippine Sea. Isa yan sa magpapahirap sa akin mamaya kapag magluluto na ako ng pagkain. Dito nga pala ako nakapwesto sa kubo ni Tatay Samson. Bandang kaliwa lang pagpasok mo ng Stanza Beach. Malapit lang din dito yung bilihan ng pagkain at yung banlawan. Pero hindi na nga ako nagbanlaw. Gusto ko kasing subukan kung mangangati ako sa dagat ng Stanza Beach. So far so good naman, kahit hindi ako nagbanlaw at pumunta pa ako ng Maliko kinabukasan. Never ako nangati sa tubig dito. At kung mapapansin nyo yung mga kotse sa likod ko, hanggang doon lang talaga sila dahil kapag umusot pa sila ng konti doon ay mababalahaw na sila dahil sa sobrang lambot ng mga bukangin dito. Sarah! Kamusta? Time check 5:28. So kumukuha lang ako ng mga labo. Kumukuha lang ako ng mga drone shot. Ito na yung drone natin. Lakas ang hangin. Kaya niya yung hangin eh, oh. Kaya niya eh, oh.
Cellphone lang, ang baon. Remote. Di na kailangan na remote ng Neo to. Cellphone lang, oh. Oh, tignan nyo. Lalapitin ko sa akin yan. Papalag natin. Nabili pa kayo ng remote. Remote pa kayo nalalaman eh. Come to Papa. Come to Papa. Kaya nyo. Collision detected. Aircraft landing automatically. Panis! Remote kayo dyan. Hindi na kailangan na remote ng Neo to. Kung napapansin yung screen parang may grains, yan po yung buhangin sa lakas ng hangin dyan ay pumupunta na dun sa lens ng ating action camera. Alas 5:30 ng hapon, Biyernes, March 6, 2026. So nakaset up tayo dito ng tent. So yung entrance dito ay dito lang. Ayan yung entrance. Ayan dito. So sabi nga dito kapag gumagabi na daw ng Biyernes, may mga tumatamboy na dito, mga nakakotse galing na layo. Ayan. Oo nga naman. So medyo malakas yung hangin, nakikita ko siguro sa camera natin. Hindi na ako gumamit ng mic. Mamaya magluluto lang tayo ng basic lang. Lalaman tayong dalang pangmalupitang ulam dito eh. Kanton lang, tsaka kung magkakanin ako mamaya, ewan ko. Kung magluto akong kanin mamaya, balitaan ko na lang kayo. So wala pa masyadong tao hanggang 2 oras. Bukas maaga ako aalis dito dahil papunta tayo ng Maliko. Hindi ko lang alam kung saktong 6 na aalis ako dito or mga 6:30. Pero tingin ko mas maaga. Tingin ko mga 5:30 maaga na. Para makarating tayo ng Maliko ng medyo maaga-aga at ma-enjoy natin yung mismong area ng Maliko. So sa next part na yon, sa next ano na natin yun. Gusto ko lang kayong balitaan sa mga ano dito, kaganapan dito. Ayan. Hindi lang para umaba yung vlog, syempre para may ideya din kayo. Wait lang. May moist ah. Dahil siguro sa naligo ko kanina. Ayan, so para alam nyo rin, para may ideya din kayo na kung ano yung kaganapan kapag ganitong oras. Ayan. So dilim doon, wag lang sanang ulan. Ay wala tayong pandong dito. Although yung tent ko ay waterproof naman yan. So ayan, ito kaganapan dito. Tahimik pa, bukas yan madami, sabi dito. Bukas ng umaga. Ayan. Mamaya magluluto na ako. Hindi lang ako makaluto kasi ano eh, inubos ko muna yung pandesal eh. Tapos ayan, so dito na ako matutulog mamaya. Katabi ko yung motor nabalahaw, di ko lang alam kung paano ako makakatakas bukas dyan. So mamaya magkukuking na tayo. Cooking show na tayo mamaya dito. Ano yung halimuyak ng pag umanong ka dagat. Wow. Subukan nyo dito. Hindi nyo pag-iisiyan ang pagpunta dito sa Estanza Beach. Hindi ako nagkamali na pupunta dito. Wala akong ginastos dito. Pamasahe lang. Ayan na lang. Gas lang. Lagyan ko kayo mamaya pag magluluto na tayo. Flex ko lang yung gamit kong lalagyan ng tubig dito. Ayan o. 7 liters. For camping. Pag wala nang laman, itutupi mo na lang. Kaysa doon sa mga maglalagay ng mga jug na yan. Ayan o. Hindi ko na kailangan bumili sa 7-Evelyn. Medyo mahal doon. Sige, pilit po sir. So yung link nito, nandyan lang sa video description. Good for camping and pang long rides. Ito yung lagi kong dala pag may mga loop akong ginagawa. All goods in the hood. Doon nga pala sa magtatanong kung pwedeng maligo dito or magbanlaw doon. May banlawan doon. 30 pesos kung hindi ako nagkakamali. So ayan, dyan tayo nag-camp. I-flex ko lang dito yung tindahan nila ate dito. Baka magtanong kayo kung meron bang bilihan ng mga pagkain dito or foods. Eto, meron dito malapit sa entrance. Eto, puntahan natin yung kila ate dito. Ayan o. So ito yung tindahan nila dito. Madami silang binebenta dito. Ayan. So may mga rice meal dito. Ayan, may pares, may chicken inasal. Ayan, wala na pala kayong problema dito sa pagkain eh.
Madami dito. May chow fan pa oh. Fish fillet. May mga burgers and sandwich. Buy one, take one. Ito yung presyuhan. Babalag ko lang, madam. Ano natin. Ayan, ibablog natin dito yun. Para may mga, kung sakali magtanong kayo kung mayroong bilihan ng pagkain dito, kaila madam. Ito oh. Sandwich, buy one, take one. Madam, lahat ba to available araw-araw? Ayan, lahat to available araw-araw. Meron dito. Tawag dito, Abdul's Food Hub. Ayan. So, may sandwich, buy one, take one. For as low as 49 pesos. Tapos 59. Ayan. Screenshot nyo na lang. Yung presyuhan nila dito. May mga chicken fillet, kimchi with rice. Chicken inasal with rice. Ayan. Meron dito rice meal. May sisig. Shawarma rice, may pares, 70 pesos. Sisig with rice, 70. Ayan. So, di ka magugutom dito. May street foods din. Fishball. Kikiam. Squid ball, kwek-kwek, nuggets. Atay. Proven. Ano yung proven? Fried isaw. 3 stick. Etc. Ito yung mga binibenta nila. Baka sabihin nyo naman, picture lang. Hindi picture yan. Ayan, oh. Ayan. O, ito yung mga kikiam. May spaghetti dito. Ayan, may mga ulam pa dito. Madami kayong, may mga cup noodles din, oh, ayan. May mga chichirya, o mahilig mag-chichirya, ayan, magkakaroon kayo ng chronic kidney disease. Pero kumakain pa rin tayo niyan, di ba? Paborito pa rin natin yan. Ayan, oh, may mga chichirya dito. Ayan, may nagaraya. Ayan, dami dun, oh. At kung itlog naman, meron din dito, baka may magtanong. Tinapay, meron din. O, ayan, may lutuan sila doon. May mga kape. O, baka magtanong kayo kung may kape. Ayun, no? Madaming kape dito. Magsawa kayo. Ayan, dito may mga Nova. At dito, may mga ano rin dito, mga Dutch meal, mga pambata. Oh, ayan, may Minute Maid, mga drinks, meron din. May Rexona. Ayan, may Rexona rin dito. Madam, may sabon ba dito? Sabon. Wala. More on foods lang. Ayan, more on foods. Oh, so, bring your own sabon, syempre. Kapal naman ang mukha nyo. Kung bibigyan pa kayong sabon dito. Alright, may ihaw nga pala. Oh. May ihaw dito. Ayan, may mga dinuguan, may dugo, may barbecue. May isaw. O ayan, no? Magkano yung barbecue, boss? 35. Yung dugo, 10. Yung isaw, 10 din. Ayan, 10, tas 35. Ayan, no? May pampulutan pa kayo dito. O, samba pa kayo. At hindi lang yan. But wait, there's more. Meron pa. O, yung mga gusto mag-healthy living, ito, buko. Ayan, no? Magbuko kayo. Buko shake. Special mango graham shake. Meron din dito mga mga fruit shake shaky. Ayan, ito naman yung kanilang Abdul Shaky fruit shake. Ang dami dito. May avocado, may mangga. O, kompleto na. May iba parado yung ginagamit nila dito. Ayan ang presyo. May 100, may 70, may 50. Small, medium, and large. Ayan yung presyuhan dito. Ayan. So, may mga buy one, take one din dito. Ayan, no? Shawarma, buy one, take one. 129.70. Tapos buy one, take one burger, 59 pesos. Hindi na kayo makugutom dito sa Stanza Beach. So, kung kainan ng nyo, ang tanong nyo, meron dito araw-araw. Ayun. Tubig, meron dito mabibili ng tubig? Ayun, magkano po tubig dito? 25. Ano po yun? Yung ganon? Ay, yung Wilkins na 20, yung ano po yun? Yung isang buong ganon? Yung 500 ml. Ayun, 500 ml. May tubig din pala. Oo, kompleto na. Ang dadalhin nyo na lang, sarili nyo, tsaka sabon, tsaka shampoo. Ayan, may liguan po dun, no? Magkano po yung liguan dun? 30 Ayun, 30 ang ligo dun. So, ayan. Pero kung pagkain ang tanong nyo, kahit di na kayo magdala ng pagkain nyo, bigla ang rise kayo dito sa Abdul's Food House. Araw-araw po bukas to, madam, no? Araw-araw bukas. Ayan, so pagka-entrance lang. O baka gusto nyo doon mag-camp, walang kakainan doon, punta kayo dito. Doon sa may bandang Pine Tree doon. Pwede kayo mag-camp doon, pero pwede rin naman dito sa area na to. So bahala na kayo mamili dito. Magpapaalam nga lang kayo kasi parang may curfew dito. Curfew po dito, alas 6, no? Ayan, may curfew na alas 6. Pero mas maganda kung magpaalam na lang kayo sa mga lokal dito. Kung wala naman kayong balak ng gulo dito. So ayan, huwag kalimutan dito sa Abdul. Pag nagutom kayo sa Stanza, pumunta lang dito. Mayroon din dyan, kaso nga lang dito pinakamadami sa kanila. Sa Abdul sa Food Hub. So, laging tandaan ha, huwag nyo kalimutan si Madam dito ha. Ayan, so maraming salamat po. Ayan po.
So yan, ang dami nating pwedeng bilhin dito. May kape pa, di ba? May kape, nandun na lahat. May tubig. Parang sabon na lang talaga yung dadalhin nyo dun. O, tignan nyo dito. Anong oras na? Mag-aalas 6. Mag-aalas 6, tignan nyo. Mag-aalas 6 na, pero ganyan. Woo! Sobrang sulit. Pag pumunta kayo dito. So, nasagot ko na siguro yung katanungan nyo kung may pagkain, kung may liguan, meron. So, mamaya ay magluluto na tayo. Pagbalik ko nga sa spot ko, kinamusta ako ni Tatay Samson. Nagkwentuhan lang kami dito ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay-buhay, especially sa Stanza Beach. So matagal na pala siya naglilinis dito, taon na rin. At itong pwesto natin ay binuo niya from scratch, itong pinagtatayuan ng ating tent. Sobrang bumilib ako dito kay Tatay Samson dahil sa edad niyang 75 years old, napakalakas pa rin niya. Nakakapaglinis pa rin siya despite sa laki ng Stanza Beach. Nakita na naman siguro kung gaano kalawak ang beach na to. Kaya naman kung sakaling mapadpad kayo dito at makita nyo siya, sana respeto nyo yung lugar dahil siya yung mismong naglilinis ng libre dito. Walang nagbabayad sa kanya. Inaabutan lang siya dito ng mga lokal at yung mga turistang matagal nang pabalik-balik dito. Sa tagal na niyang naglilinis sa Stanza Beach, marami na siyang turistang naging kaibigan. Kaya naman yung mga turista na yon kapag bumabalik talagang nagpapasalamat kay Tatay Samson at yung iba sa kanya ay nag-aabot ng pinansyal na tulong para mapagpatuloy niya pa yung ginagawa niya dito. Pakita ko lang sa inyo kung saan yung spot ko. So ito yung spot ko, nasan ako, yung araw na yan. Ito yung tindahan, ito naman yung paliguan, ito yung mga cottage. So kapag monsoon daw o tagbagyo, umaabot dito sa pwesto ko yung tubig. Kapag tagbagyo nagulat lang ako kasi mula dito sa tindahan hanggang doon sa may mga cottage or doon sa mismong pangpang, umaabot yung tubig. So ganon kalayo yung inaabot niya kapag bumabagyo. Mapapansin nyo rin dito yung malakas na hangin. Ayan yung sumasampal sa mga cottage. Yan yung naging problema ko dito. Mamaya malalaman nyo kung bakit. So time check, alas 6. 6:18 PM. So ito yung itsura ng alas 6 dito. Maliwanag pa. Ayan. Nakatapos na namin mag-usap ni Tatay Samson. Dami kong natutunan sa kanya. Ayan. Ang liwanag pa ng alas 6 dito. Ang lakas ng hangin doon doon galing dito. Yan yung tent natin, tirgin nyo naman. Oh, nilubog ko ng maigi yan. At mukhang hahanginin. Mukhang mali ako ng ng pagkakatent dito Kaya magluto na tayo pag medyo humina yung hangin. Or baka diskartehan ko na lang mamaya kung paano ako magluluto. At ito na nga yung challenge sa spot na to. So nag-decide ako na ang lulutuin ko na lang ay pancit canton para mabilisan lang. So dito ako sa likod ng tent. Ito yung motor natin. Dito ako nag-init. Ang lakas ng hangin. Kailangan maluto agad to ng Medyo malakas yung hangin So mabilisang luto lang to, literal. Kung matagal na kayo nanonood sa channel ko, alam nyo naman na hindi ako nag-heavy meal. More on light meals lang talaga ako, lalo kapag wala ako sa bahay. Iniiwasan ko dito yung constipation o sumakit yung tiyan ko. Hindi naman dahil sa nagtitipid. Talagang sanay na ako sa gantong kalakaran pag may rides. Magkaroon lang ng laman ng tiyan natin. Okay na to. Hindi naman tayo maarte sa pagkain. Importante makakain tayo ngayong gabi. Lakas ang hangin kasi. Magkakanin sana ako kaso nga lang wala Ito yung pinaka the best na nakikita kong option. Malamang may magtatanong sa inyo, so be it, katabi mo na yung tindahan, bakit hindi ka nalang magpaluto doon ng ulam mo? Well, ang sagot ko dyan, ayoko mag-independent sa mga tindahan na nasa paligid ko. Hanggat maaari, survival mode yung gagawin ko sa mga rides ko at ayokong umasa sa mga tindahan na nasa paligid ko.
Hanip na yan. Sa lakas ng hangin dito, yung buhangin, pag ganun eh. Yung takip oh. Malamang makakain ako ng buhangin. Pansit Canton na may flavor na buhangin. Added flavor. So time check natin mag-alas 7, 6:30. Madilim ba dito? Napupuwing ako. Ang lakas ng hangin. Kung ano yung hangin kanina, yun pa rin yung hangin ngayon dito. Ayan o. Wala namang tikot, di naman uulan. Ang lakas ng hangin dito, grabe. Kaya good thing, ano na lang, kanto na lang talaga lulutuin natin dito. Nasa likod tayo ng tent ngayon. So para mamaya tulog na lang tayo. Wala naman tayo magagawa dito. At ito na nga yung naging problema ko sa gabing ito. Time check 7:09 PM. So kwento ko lang yung naging struggle ko sa pagluluto dito. So ito, yung gamit ko narutuan ay biglang nagloko. Nag off. Tapos hindi na siya nag-ignite. Yung igniter niya hindi na nagki-click. Ayun lang. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa tindahan doon yung kanina binilag natin. At bibili sana ako ng lighter. Kaya sabi wala naman daw. Kaya pinahiram na lang ako. Nung naluto ko naman, thankful pa rin ako sa kanila. Kila ate na pinahiram ako. Bukas ko na lang siguro ibabalik pag nagkape na ako after magkape. Nakapagluto naman ako pero late na. Natuyo na yung tubig. Ayan o. Tatlong Pansit Canton na may halong black sand dito sa Stanza Beach. Kaya sabi na natin sila ate. So shoutout ka na ate, babalik ko na lang bukas. Maiwan ko dun sa yung lighter nila. Salamat po ate. Yung sa Abdullah Food House. Tama po yung narinig nyo. May halong black sand yung Pansit Canton na nakain ko dito. Hindi naman ganun kadami. Tama lang. Lasang Pansit Canton pa rin naman. So update habang kinakain ko tong Pansit Canton. May halo talagang black sand. Nalakas ng hangin dito, tignan nyo. Tignan nyo yung ilaw ko. Para tayong inaano dito, ayan. Para tayong in-interrogate. Gumaganon-ganon yung ilaw. So ngayon ako makakain ng Pansit Canton na may extra flavor na black sand ng Stanza Beach. Lakas ng hangin eh. Yung magluto. Pero solid dito. Maganda pa rin naman dito. Okay, nandito na tayo sa loob ng tent. So tayo matutulog na. Time check muna 8:04. Medyo maaga pa kasi sa bahay nakakatulog talaga ako ng mga alas 12. Yun talaga yung usual na tulog ko araw-araw. Alas 12 po talaga ako natutulog. Pero hindi ko lang alam kung makakatulog ako ngayon. Medyo maaga pa tayo aalis. Alas 8 pero may nag-ano pa rin dito. May AATV. So ayun, medyo malakas yung hangin, no? Pero kayang-kaya naman ang tent natin. So meron akong nature hike dito. Ito ay parang blanket, pero hindi ko na siya bubuksan kasi gagawin ko na lang siyang unan. Ayan, hindi naman hindi naman matigas tong higaan natin. So meron din ako dito parang anong tawag dito? Pang latag. Kalimutan ko tawag dito. Yung kulay silver na to. So all good. So ito yung mga gamit ko. Pinasok ko yung mga gamit ko dito, kahit yung helmet. Kasi naalikabukan. Ano ka palang alikabok mo? Tapos yung kinain ko kanina ng Pansit Canton, hindi ko rin naubos. May flavoring talaga ng may flavoring ng black sand dito. Tignan nyo, may rin dito So bukas, yung motor natin. Grabe na alikabok nun. Malamang. So ayun, yun lang yung araw na to. Medyo madami tayong ganap para sa episode na to. Kinabukasan or pagising ko bukas, mas aagahan ko. Papuntang Maliko naman tayo, tapos pauwi. So yun yung parang episode 4 natin. Episode 4 ba or 5? Parang 5 yung papuntang Maliko. Stanza Beach to Maliko naman. Tapos Maliko to
pauwi ng Cavite naman. Yun yung vlog natin bukas. So yun lang, maraming salamat. Kung umabot ka dito, pa-comment hashtag Pansit Canton. Kainit talaga yung Pansit Canton ko rin. Kailan ako nakatikim ng canton na may halong black sand. Habang kinakagat ko, may mga parang may gumagano'n gano'n na. May nakakagat akong may nakakagat akong buhangin eh. So yun lang, kung umabot ka dito, hashtag Pansit Canton. Mamaya pa ako matutulog sigurado, pero aagahan ko yung gising ko bukas. Aalis ako dito mga 5. Mga 5:30 siguro or 6 pinakamatagal na. Para makarating ako ng Maliko before 9. Tapos at least mga 10 or 11 makasibat ako doon. Makakauwi ako ng maaga pa Cavite ng before 5 PM at least, di ba? So 6 hours kasi mula Maliko hanggang Cavite. Pabalik sa amin sa palasyo namin. So yun lang, comment down below hashtag Pansit Canton kung umabot ka dito. Maraming salamat po. See you on the next episode. Sa next episode ay pupunta na nga tayo sa Maliko. Pero hindi magiging madali yung biyahe natin doon dahil magkakaroon tayo ng kaunting challenge. Medyo maiiba kasi yung daan natin papuntang Maliko dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Bawal daw? Bakit? Ha? Ano? Sarado yung daan? Ayun lang. Wala ibang daan? Kaya naman mapapa-adventure tayo. Talaga namang kaabang-abang ang susunod na episode ng ating Pangasinan Uncut Adventures.